Heto na nga ang bagong pumutok na balita sa ating bansa. Si Cathy Binag na kilala bilang isang kilalang personalidad sa social media ay may matinding revelasyon laban kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga pahayag ni Binag, hindi na raw kayang tanggihan o kontrahin ng Pangulo ang mga bigat ng mga ebidensyang kanyang ilalabas sa publiko. Ang mga ebidensyang ito ayon kay Binag ay maaaring magdulot ng matinding dagok sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang eksklusibong panayam, ipinahayag ni Binag na ang mga ebidensya ay naglalaman ng mga dokumento at patunay na maaaring makapagbagsak sa kredibilidad ni Kuting. Bagamat hindi pa niya lubusang idinetalye ang laman ng mga ito, pinapaigting naman ng kanyang mga pahayag ang interes ng publiko sa kung ano ang kanyang isisiwalat. Ang tanong ngayon ng sambayanan ay kung kaya bang patunayan ni Binag ang kanyang mga aligasyon at kung ano ang magiging hakbang ng administrasyon upang kontrahin ng mga ito. Samantala, nagbigay na rin ng pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting na handa silang harapin at sagutin ng anumang mga akusasyong ibabato laban sa kanya. Ayon sa nakapagsalita ng Malacanang, inaasahan nilang magiging patas ang proseso at ang katotohanan ang magwawagi sa huli. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Binag, Sister Warrior, Hello. Sister Dragon, ayan, ang alindog, Hello. lalayo na naman ako. Anyway, how are you, my dear sister? How are you? I'm good, sobrang good kasi overwhelming talaga yung support and everything na ginagawa ng mamayang kababayan natin, no? Parang nakakatuwa. Siguro talagang hindi siguro. Napakatotoo talaga yung kasabihan na kapag nagsasabi ka ng totoo, talagang mafe-feel yan ng mga taong may takot sa Diyos. Yung sa heart nila, makikita nila yun eh. Alam mo yun? Yun. Eto, cute pa rin. Charot. Cute pa rin. Okay, narinig Cute mo pa ba ako, rin. sis? Yes, Yes, of course, dapat hindi bad shot, di ba? Yeah. Dapat cute na cute. Alright. Oh, yes. Anyway, okay. Sobrang grabe yung suporta sa'yo ng taong bayan. Prayers, private messages. My first question is, kumusta yung reaction or impact nito sa iyong pamilya? Wala. Actually, yung family ko is very proud of me. I guess, kasi alam mo yung relationship namin na nasa mga anak ko, sobrang intact kasi yung love. Yung parang kahit nahiwalay ako, pinalaki ko yung mga anak ko na may pagmamahal. Yung parang we trust each other eh. Parang ride or die kasi yung family ko. Alam mo yon. So, ganin yung personality namin. And ako nga, sinasabi ko palagi sa mga pamilya ko, parang hindi na baling tayo maape, wag lang tayong mang-ape. Kasi at least, alam mo yon, kung ano man mangyari sa atin, pag namatay tayo, sa langit tayo mapupunta. Alam mo yon. Then all those people who hurt us, sila yung bahala na si Lord sa kanila, 'di ba? So, kaya sabi ko nga, hindi ako takot mamatay kasi alam ko kung saan ako pupunta. Yung takot mamatay, yun yung alam nila kung saan sila pupunta kasi. Correct. Para feeling ko magkakambal tayo pagdating sa ganyang linyahan eh, no? Oo, Walang oo. only one life to live in this world. You only live once. Ang daming papuri talaga na nakarating sa akin and for sure sa iyo. Saan ba yung, tinatanong dito sa akin ng mga karamihan, ng mga palangga natin. Saan ka humuhugot ng tapang? Matapang ka na ba talaga nung bata ka? Kasi ako, bago ka sumagot, ako talagang nakikipagbalyahan ako kapag binuli ako. Ikaw as a child growing up, for sure may mga experiences kang mga nagbully sa'yo. Matapang ka na ba talaga nung bata ka? Alam mo, to be honest, ako sa sarili ko, hindi ako matapang pag ako lang.
Pag ako yung inaapi, ako yung binubuli, I keep quiet. Parang iniisip ko lang si God na bahala. Pero I have a reputation talaga that even yung mga closest friends ko, even nung sa school ko and everything, kapag yung mahal ko na yung nasasaktan or may mga tao ako nakikitang naapi talaga, iba talaga rin ako. Iba ako, you're sis. very maharlika, ha? Anyway, go. Oo, ganun talaga. Parang wala akong pipiliin. Parang it's all about like kung ano yung nararapat at saka dapat. Parang isasalang ko talaga yung sarili ko. Bahala na si Batman na kasi, 'di ba sabi nga, bahala na si Batman. Pero at least alam ko yung gagawin ko tama. Yun ako palagi ever since. Alam yan kahit naging member kasi ako ng Junior Chamber International, naging past president ako ng isang chapter sa Davao, which is Cadayawan. So parang they know me there. I stood for what is right. Alam mo yung ganon? Parang hindi mo ako mabibili, hindi mo ako mauutusan. Sabi nga ng mga kaibigan ko, oh my God, Cathy, talagang ikaw hindi ka makikinig no? Parang kasi sabi ko, alam mo, I always listen to my heart. Kasi yung puso natin, hindi yan basta-basta napapasukan ng demonyo. Yung brain, pwede pa. Ayun. Sa buhay mo, ano yung hindi mo makakalimutan? Bago ako mag-proceed sa polboronic discussion natin, I want to know you more, and of course, ang ating mga palangga. Sa buhay mo, Miss Cathy, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na pang-aapi sa'yo ng mga tao? Lalo naman ng mga politiko na nakakasalamuha mo sa ikaw ay nasa Congress or in your life. Well, ito yung katotohanan. Yung sa politics, it's like a movie. It's like a movie. Like everybody is an actor and actresses. Parang, at saka ang nakakalungkot doon is kung ano sila parang right now ang governance, like yung mga karamihan sa ating politician, yung parang kung saan sila may pakinabang doon sila. Alam mo yung ganon? Nakakalungkot kasi parang hindi katulad ng old politics na talagang they have dignity, they have integrity, alam mo yon, may moral. Hindi, so parang for sure a lot of politicians will disagree to me. So if you will disagree sa akin, prove yourself. Go there and speak. 'Di ba? Parang kasi yun ang nangyayari. Parang isa siyang pelikula na it's an act. It's always like that. Parang yun yung nakikita ko. Kaya hindi ako pwedeng maging politician. Kasi parang ikaw. 'Di ba? Parang lahat Anyway, pag ako nandyan, lahat yan gugurgurin ng bongga mo. Anyway, okay, napag-usapan natin na once ay naging chief of staff ka ng iyong ex-partner ni Tony Boy Fernando. So, ilang years yon sis? Kasi, we're talking about the future of our country, Yes, that's why you are coming out, pumayag ka nagpa-interview dahil kung natatanda ng mga palangga ako, sinabi mo sa interview, you are concerned for the future of your children and for your grand and great-grandchildren. So, during that time, nung nasa Congress ka, how many years ka nagstay? And ano yung nakita mong talamak o rampant corruption o pagnanakaw sa kaban ng bayan? Okay. So, di ba? Namatay yung chief of staff ni Tony Boy. So, he requested me to be the one to be Tony Boy's chief of staff, right? Okay. So, sabi, ayoko pa nga. Kasi nga ayoko talaga. Alam mo, di ba parang hindi ko talaga ayoko makita whatever. Kasi naririnig ko na at nakikita ko in a way. So, I don't want to go, yung makapasok ng through and through. I've seen it. Like, they get commissions. They offer commission, contractors, and everything. And it's sad. Kasi talagang, yung iba dyan, talagang kumukuha ng malaki. Yung parang, paano na magiging quality yung project. And that's one of the reason ba't ako na-attack. Kasi may mga nahuli ko na, like, one time, when I took over, nakita ko na may projects, tapos, na-bid na, okay? So, I'm okay with it. Kaso, na-alarm ako nung when they are following up because they give na raw. Nagbigay na raw sila ng advance. Sabi ko, anong advance? Alam mo yung anong advance? Okay. Hang on. Okay. Sabi mo, may nakita ka, nahuli ka. When you say nahuli, that's under the office of your ex-partner, Tony Boy Florendo. Right? Yes. So, sino yung nahuli mo and magkanong amount yung pinag-uusapan natin dito?
Okay. If we're talking about, kunwari, kung ang budget ni Tony Boy, sabihin na natin mga 2 billion pesos or a billion pesos. So, yung may mga tao siya, hindi ko muna papangalanan ngayon. Okay? So, may mga tao siya na when I sit, sila yung kumukuha ng commission. Alam mo yon, sila yung kumuha ng commission. So, nakita ko doon kasi nagpa-follow up yung project. Kasi sabi nila na, paano na yan? Kasi napalitan nga ako as a chief of staff. Now, I understand bakit ako ang inupo doon. Siguro kasi yung dating chief of staff niya, parang hindi na niya makaya. Alam mo, hindi niya matiis yung ginagawa na trabaho kay Tony Boy. Kasi again and again, I'm telling you, si Tony Boy hindi siya kumukuha ng commission or ng percentage. Okay? So, yun yung nangyari sa akin. So, parang sabi ko, sino yun? So, hindi ko mahanap, 'di ba? Hindi ko mahanap kung sino. Kasi syempre, takot yung mga taong magsabi, right? So, what I did, pinaribid ko. Kasi ako, wala kaming natatanggap. I just want to clarify everybody, walang natatanggap si Tony Boy that time. Inayos ko. Sabi ko, iparibid natin yan. So, may nagalit sa akin. O, di ba? Yung nagalit na yon, doon ko nahuli na sila yon. Siya yon. Sila yung nagnakaw. Ito bang mga nagalit na yon? Bigyan na natin ng clue yung ating mga manonood. Ito bang mga nagalit na to, kamag-anak niya? Hindi niya directly blood-related. It's like, actually, political advisor nila before. Matanda na siya. AS ang kanyang initial. So, doon ko nahuli na AS. For sure, nakikinig ka ngayon. Oo. Okay. Grabe. Sila talaga yung nag-attack sa akin until the end. Yung isa, ganun yon. So, just to make it, to be fair, syempre, meron kayong pinagsamahan ni Tony Boy for 10 years. So, nakikita ko sa'yo, you're not here para i-destroy yung ex-partner mo by just saying your truth na hindi nangungumisyon si Tony Boy. Bakit mo nasasabing hindi siya nangungumisyon o hindi siya corrupt? Kasi, way back before, di ba congressman siya nung una. Tapos ang pumalit si SAP, Anton Lagdameo, right? So, yung mga time na yun, kasi may mga incident na nalaman siya na ginagawa ni SAP Anton Lagdameo. So, which is, yun na nga, yung... Katiwalian. Katiwalian. Nagagalit siya. So, nagtampuhan yan silang magtsuhin. And, yung dating chief of staff din ni Tony Boy, ng mga iba, alam yan. And, i-emphasize natin sa ating manonood. We're talking about na nagalit si ex-partner mo sa kanyang pamangkin na si Anton Lagdameo na now is the special assistant to the president. And this is public interest. Go ahead, sis. Yes. So, syempre ako, the time, bago lang kasi kami niyan So, parang, wala naman talaga akong alam behind whatever they do, diba? So, ngayon, nakita ko, tas we put up a restaurant in Davao, yung The White House Fusion Cuisine and Wine Lounge, no? So, one time, parang nagtatampo, nabalitaan namin, tapos tinatanong ko sinabi, ayaw niyang sabihin sa akin. Kasi, alam mo, si Tony Boy, protective yan sa mga kaibigan niya, with everyone. Hindi basta siya nagsasalita. So one time, basta pumunta doon, nag-away sila in a way. Pero tas parang, syempre, when you sit in power, you feel untouchable. If you see how much money, ikaw nga, makikita mo, 500 billion nga, di ba, sa flood control natin. How much money na kayang itapon. 1 billion to be exact for 2 years. Diba? Exactly. So imagine mo, yung kung ilang percentage yung makukuha ng isang congressman, diba? Talaga masisilaw ka, especially if you were like, deprived in a way. Kawawa sa mo. Diba? So, nung mga time na yun, nalaman ko, kinuwento niya sa akin, ganito, ganyan, na parang, pucha, hindi pwedeng ganyan Alam mo, mamura kasi si Tony Boy. Ayoko lang gamitin dito. So, parang, minumura niya na sinisira niya yung pangalan namin, ganyan. So sabi ko, talaga ba? To the point na ako'y walang kaalam-alam at karelasyon lang niya ako. Pag tinatanong pala yung isa, bakit sila nag-away na magtsuhin.
Ako na may kasalanan. Sinisiraan ko daw siya. Ano namang mali ko sa gulo nila, 'di ba? So ako na yung sinisiraan niya sa mga tao, ako na yung masama, binibrainwash ko yung tsuhin niya or whatever. Diyos ko, ilang taon naman si Tony Boy, naging kami? 65? Tama ba? Mga ganyan. So, parang, alam mo yung, paano mo maibe-brainwash yun na super brat nga yun, brati nga yun, hindi mo mapipigilan kung anong gagawin. So, I was so surprised. Kaya nagtataka ako, bakit yung mga tao parang naiinis sa akin na wala naman akong ginagawa? So, yun, minanipulate na. Parang, siniraan na ako ng siniraan, may halong selos na rin. Kasi si Tony Boy is, maalaga siya sa mga pamangkin niya. Alam mo yon. So, dun yun. Ako na yung inattack, ako yung naging collateral damage. Biglang ako na yung masama. Kasi gusto niyang pagtakpan yung mali niya. Yeah. So, alam mo ba na yung binanggit mo kanina na initial na AS, ito ba ay sounds like a sin? Oo. Alam mo ba na asin, pwede ding asa. Pwede ding asa. So, di ba? Pwede ding asa, sin, ganyan. Ito pala siya ay active na sa GSIS, itong taong ito. Do you know? Oo, alam ko. Matagal na. Yeah. Okay. So, imagine mo yung mga nakaupo, ikaw merong as an eyewitness, beforehand nakita mo na ito, yung corruption na ginagawa nila. And this person na binanggit mo na ayaw mo pa munang pangalanan, and hopefully, mahupalan natin siya ng bongga-bongga. But I'll do my research later on. I will do more research about this person, but sounds like a sin. Alright? So, balik tayo doon na nagtayo kayo ng restaurant ng iyong partner. You know what? I admire you. You know, kasi yung mga sinasabi kasi nila, bitter lang yan. Kasi ang tao kasi pag bitter ka or punong-puno ka ng galit, kahit na mabuti yung naging relasyon nyo ng partner mo, gagawa ka ng kwento para sirain siya. Napakadali sa yung sabihin na, si TBF, ganito yan, kawatan, dadadada. But you're just telling the truth sa mga tao na eto yung na-witness mo. Eto exactly. Siya. Yun yung pagkakilala mo. That's why you are more credible. Yeah. Opo, kasi yun yung totoo. Anong pang idadagdag ko? Kasi sabi ko nga, hindi naman 100% perfect yung relationship namin. Pero wala akong pwedeng sabihin na, alam mo yung sobra-sobra. Kasi we're talking about, diretso lang tayo kung ano yung facts. Kung ano yung topic natin. Doon lang tayo nagpo-focus. The reason why, sinasabi ko kung ano yung experience ko na talagang gumagamit or whatever, because that's me. I saw it. It's my experience. Diba? Parang nakita ko. So, hindi, diba? Parang bakit tayo lalayo sa iba pang topic? Yun lang naman yung topic natin. Yun. Gusto ko lang muna, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang i-shout out yung nakikinig ngayon sa atin nandyan. Ang ating Diyos, ang kaibigan. Kaibigan ng lahat. Kaibigan ng lahat. Diyos ng bayan. Okay, so sabi mo kanina, nagtayo ka ng restaurant, yun yung White House. Alright? At doon mo nakita, di ba, si Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon. Yan, sa CR. Sa CR. Okay, sa CR. Okay. So, the same statement, hindi ka nagbago. Okay, balikan ko yung pangyayari na yun. Kasi, mga kababayan, off-cam, sinabi ni Miss Cathy sa akin na yung pulburon pala na term ay ginagamit na ng mga grupong ito. Pakisabi mo sa taong bayan, ano yung Pulburon Boys? Yung Pulburon Boys group? Even before pala tayo na nag-vlog, mga kababayan, I talk about Pulburon, si Miss Cathy ay meron na pala talagang grupo na Pulburon Boys. Tell us about it, Miss Cathy. Okay. Kasi, di ba, remember na interview mo ako in everything? So, somebody called me, alam mo, to be talaga, ang daming tumawag sa akin eh. Ang daming tumawag sa akin, like common friends and everything, ang dami. And talagang, sabi nga nila sa akin, alam mo, hindi ka naman nagsisinungaling. Parang public naman yan. Parang wala nga silang pakialam eh. Alam ng lahat ng tao niyan. So parang yung magdidepensa sa kanila, nakikinabang kasi. So that's parang true. Nakikinabang or natatakot matanggal sa posisyon, sabi nila. Or like, syempre may business with them. Sabi ko, naman. Alam mo, sabi niya, pero alam mo, way back talaga, yung pulburo na yan, hindi niyan bago.
Tatatawa daw sila sa'yo. Kasi saan mo raw nakuha yung pulburon? Kasi sabi niya, yan daw talaga yung term. You know what? When you try to think about it, ina-align talaga ng Diyos eh. Alam mo yun? Yung mga terminologies, yes. Yung mga pangyayari, no? Yes, oo, inalign talaga ng Panginoon. So sabing, di ba, yeah. Go ahead. Di ba sabi nga, kapag Diyos na ang naggumalaw, hindi mo na mapipigil eh. Di ba? So, Pulburon Boys, para lang din Voltes 5. Tama ba? Correct. So, diba? Pulburon Boys, nag-upgrade to Voltes 5. 5 lang ba talaga yung very prominent? Silang 5 lang ba talaga ang bida-bidaan sa Pulburon Boys? Hindi. You know what? Marami sila. Mga kababayan, sabi ko nga, this is public interest. Natahimik ang media, hindi nagsalita ang Malacanang. Nung ako ay naglabas ng video na sumisinghot si Kuting, sila kaagad, like hours lang, nag-react sila kaagad. But you na lumabas as an eyewitness and very credible dahil 10 years kayong mag-partner ni Boy Florendo. Tahimik sila. Maaring nagpaplano pa sila ng evil forces nila or whatsoever. Pero Kathy, ano nito sa'yo? Ano yung understanding mo why they are silent and the media? Well, I think kasi ang media, ang na-feel ko, they think I'm doing this for the Dutertes. Or like, I'm siding with the Dutertes. Which is sad. Imagine, I'm not really close with the Dutertes, okay? Wala kang may alam na nung i-interview mo ako. Di ba sinabi ko sa'yo yan? Parang wala. Only yung anak kong panganay. Alam mo yon. So yun yung nangyari. So ako sana nakakalungkot kasi hindi sila nagsasalita kasi they know the truth. Alam nila na totoo yung sinasabi ko. Alam mo yon na how can you parang aalisin yung katotohanan na 10 taon ko silang siyang kasama, yung aking partner, which is very, very close to them. Paano nila, at halos 24 hours ko yung kasama. Paglalabas ako, 15 minutes lang susunod na sa akin yan. Maraming witness yan. Alam ng mga taong, yes. And I never give him any opportunity na pagdudahan ako or pagselosan ako. Kasi nga, yun yung gusto mo. Pag mahal mo yung tao, hindi mo bibigyan ng insecurities, right? Kasi ang dami nang bumabanat sa akin. Tanga ko ba? Nagagawa pa ako ng kagagahan. So anyway, ako ang tingin ko ganon. And sana yung mainstream media, sana magpahayag sila based on ano yung dapat para sa nakakarami sa mamamayang Pilipino. Hindi dahil ang feeling nila ayaw namin sa Duterte, ayaw namin i-support yan kasi si Sara bang giging next president pag ganon. You know what, guys? I don't care who will be the president. I don't care. All I wanted is like mag-upo tayo ng tamang tao there. Yung wag yan ganyan, wag yung mga polvoronic, wag tayo napapaligiran ng mga ano yun sabi mo, addictus benedictus, 'di ba? Parang so you know what? Imagine lang kung isa sa pamilya nyo ganyan. Hindi nyo alam baka isa sa pamilya nyo naggaganyan na, nagpupulburon na. 'Di ba? So what will you do? Parang ito-tolerate nyo ba? Nalulungkot po ako para sa inyo. Kung talagang may paninindigan kayo at saka you're speaking the truth, sabi nga nila, ang mainstream media is para sa tao, para kung ano lang yung katotohanan. Ito po ako. Andito po ako. Nagtataya ako ng buhay. So parang ano mapapala ko dito? Few years from now, they can kill me or whatever, but I believe that God will protect me. Kaya wala akong katakot-takot. So ano pong ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, ano pong ginagawa nyo? Why? Because Duterte? Wala akong pakialam. Hindi ako close sa kanila. Siguro like yung mga pinopost na picture ko na I'm with Duterte. Of course, hello. Ano ba kayo? Diba malapit ng kaibigan ni Digong yung yung ex ko. Anong gusto nyo? So lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? Troll niya na or bayaran niya na or whatever. Lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Let's be realistic here. Diba? Alam mo yun? So yun yung binabato sa'yo na bayaran ka ni Duterte. So, syempre, alam mo, pareho lang naman tayo binabato ng mga ganyan. Yes. Even before,
before, nagsuportado ko si Bangag, bayaran din ako ni Bangag. So, nakita nyo naman. Exactly. Pag ganun pa man, naapektuhan ka ba dito sa mga bato sa'yo? Never. They actually, ini-inspire nila ako more. Kasi, alam mo, sabi nila, di ba, pag ang puno ng bunga. Hitik ang bunga, pinupukol. So, the more maalindog like you. Para maiba lang. Dapat sabi alindog. Okay. Well, alam mo yon, obvious na obvious eh. Ba't nyo ko i-attack? Diba? Sis. Diba, ba't mo ko i-attack? Kung talagang... True. Diba? Kung talagang... Wala ka bang nakarating sa iyo na information na eto, may plano sa'yo, may ganyan. Wala ka bang nararamdaman na, pag lumalabas ka, wala ka bang nagsasabi sa iyong instinct, yung gut na parang medyo may something? Wala. And I have that gift eh. And hindi rin nila gagawin sa akin. Kasi protected din talaga ako. Alam mo yon, ang dami. Alam mo yung ang dami. I'm glad to hear that. And anyway, sabi mo nga, nung last interview, kung ano man ang mangyari sa'yo, nakakalat na yung 150 USBs, right? Yes, and yung mga naiintriga ko ano yung laman ng USB, yung part of it, yung experience ko at saka yung mga taong involved, hindi lang yung first family, yung mga taong pwedeng manakit sa akin and kung bakit, yung mga nakakasama nila sa gawaing ganyan, yung mga katiwalian na ginagawa nila na na-base sa aking nakuha, yun, kaya hindi ko po siya nilalabas now. Pero once something will happen to me, trust me. Kaya yung mga trolls and mga basher dyan, kayo po mag-ingat kasi baka biglang sumabog lahat sa pagmumukha nyo. Alam niyo yun? Wow. Sumabog sa lahat ng that's big, that's big time information pag nagkataon. Anyway, sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy at doon nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulpo. Tama? Opo. Paano mo nasabi? Miss Cathy, paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalo ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo, kay Lorraine, at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So that's my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me. 'Di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo yon. So, nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then, like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!